Yeah. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon at salamat sa Diyos sa kanyang ipinagkaloob muli na araw ng linggo na tayo ay magsama-sama upang purihin at sambahin siya. At the same time, para pag-aralan ang kanyang mga salita. Panahon na po upang pakainin po natin ang ating spiritual na buhay. Kaya sa oras na ito mga kapatid, darako na po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Dito pa rin po tayo ang ating teksto, dito pa rin po sa Ephesians, chapter 2 na po tayo. Lipat na po tayo sa chapter 1 kasi tapos na po tayo doon. Dito na po tayo sa chapter 2, verses 1 to 3, mga kapatid. Ephesians o Episo, Kabanata 2, versikulo 1 hanggang 3. Sino na po yung nakakita? Pwede po ninyong basahin. Yan, pakibasa po. Episo, Kabanata 2, versikulo 1 hanggang 3. Any volunteer? Yan. Sige. Episo chapter 2, verse 1 to 3. Yan. Sa Tagalog, ganito po upang mas maunawan natin. Nung unay mga patay kayo dahil sa iyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Verse 3, dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip.
Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Dito po sa chapter 2, mga kapatid, tinalakay po dito ni Apostle Pablo yung dating kalagayan ng mga tao. Yan, dating kalagayan ng mga tao, mga kapatid. Kaya ang ating topic ngayon na ating pag-aaralan, ganito po, spiritual na kalagayan ng tao. Yan. Ito po yung topic natin, spiritual na kalagayan ng tao. Ang tao, mga kapatid, mayroon po siyang tatlong bahagi. Yan, mayroon pong tatlong bahagi ang tao. In the book of Thessalonica, chapter 5, verse 23, dito po sa benediction ni Apostle Pablo, sabi niya dito, makikita po natin na mayroon pong tatlong bahagi ang tao. Sabi niya dito sa kanyang benediction, naway lubusan kayong pabalalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan. Sabi niya, ang espiritu, kaluluwa, at katawan. Yan. Diba? Sabi niya dito, ang espiritu, kaluluwa, at katawan, yan po, may tatlong bahagi ang tao. Una po na tinalakay dito yung espiritu. Mga kapatid, ang espiritu ng tao nakikipag-ugnay sa espiritu ng Diyos. Kumbaga ito po yung nakikipag-ugnay, yung espiritu po natin na kabilang sa atin, isang parte natin, mga kapatid, ito po yung nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nga nararanasan natin ang Diyos, nararamdaman natin ang Diyos, at alam natin na may Diyos, di ba? Dahil sa espiritong nakaugnay sa Kanya. At alam nyo ba, mga kapatid, na ang espiritong yan ay namatay, pero matatalakay natin yan mamaya. Yun mo yung una, ang espiritu. Espiritu ng tao nakaugnay sa espiritu ng Diyos. Pangalawa, yung kaluluwa. Ang tunay na ikaw. Yan. Ito yung ikalawang bahagi natin, na ang tunay na ikaw. Pag kinurot mo ang katabi mo, yan, siya yan. Yung nakakaramdam. Yung mayroon pong five na senses, nakakaamoy, nakakapaglasa, nakakita, nakakapagdinig, nakakadama, yan po yung tunay na ikaw. Kumbaga, ang kaluluwa po, mga kapatid, ito po yung nakakaramdam. Di ba? Sabi ko kanina, kung pag kinurot mo yan, talagang masasaktan yan. Nararamdaman niya. Then, yung last na kabahagi, ito po yung ating physical. Ito po ngayon yung nakikita sa atin. Di ba? Yung appearance po natin. Yung nakikita mo dyan. Yan, sa iyong katabi, siya yan. Yan yung physical. Na kung saan, itong physical na ito, o ang katawan na ito, di ba? Ito yung kumikilos sa mundong ito. Kumbaga, ito yung tinatahanan ng espiritu na nakaugnay sa Diyos at ng kaluluwa. At ito ngayon yung kumikilos sa mundo, di ba? Kaya nga, nakakapaglakad ka, nakakapagpasyal ka, ikaw ay nakikita sa mundong ito dahil sa katawang ito. At ang katawang ito, mga kapatid, ay tahanan ng espiritu at kaluluwa. Yan. Then, dahil sa kasalanan, lahat ng bahagi ng tao ay apektado. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang tao, di ba, nung siya po ay nagkasala, apektado na lahat. Yung espiritu, yung kaluluwa at katawan. Yung espiritu, ito po ay patay. Nung nagkasala po sina Eva at Adan, alam natin na ito po yung umiwalay. Ito yung unang namatay, mga kapatid. Yung espiritong ito yung relasyon sa Diyos. Yan, yung relasyon niya sa ating Panginoon, yung ugnayan niya sa Diyos. Ito po yung nawala, di ba? At yan po yung kalagayan ngayon ng mga makasalanan o yung wala pang pananalig sa ating Panginoon, yung hindi pa nabuksan ang kanilang kaisipan patungkol sa Diyos, yung wala pang pagkatakot sa Diyos, wala pang pagsunod sa Diyos, sila po yung mga patay, espiritu. Pero tayo, mga kapatid, muli tayo nabuhay na po ang ating espiritu. Yan. Yung una kanina, di ba, espiritu, isang apektado, di ba, ito'y patay. Then, pangalawa, yung kaluluwa. Alam natin ng hilig ng ating katawan o hilig natin, yung lagi nating ninanais, di ba?
yung makasarili. Selfish tayo, di ba? Ang tao, tignan mo, gusto niya sa kanya lang. Di ba? Ang kaluluwa, makasarili. Makasarili, gusto niya sa kanya lang. Gusto niya siya lang yung nag-i-enjoy. Gusto niya siya lang nagsasatisfy. Gusto niya nakakamtan niya lahat. Gusto niya na nasusunod yung kalayawan niya, yung kagustuhan niya. Makasarili ito. Yan yung dati. Then, yung katawan, siyempre, makamundo. Ang katawang ito, gustong-gusto niyang makiayon sa mundo. Kumbaga, anuman hilig ng pita ng laman, yun yung sinusunod ng katawang ito. Kumbaga, yan po yung dahilan kung bakit, mga kapatid, ang tao, di ba? Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kasamaan sa buhay ng isang tao. Wala na kasing pagkatakot sa Diyos. Yeah. Dahil walang pagkatakot sa Diyos, ginagawa niya na lahat ng gusto niyang gawin. Kahit masama. Di ba? Kaya nga ang tao, kung minsan hindi siya nakukonsensya niya. Urin no kanayon mo nga bagbagaan, dagi tao nga kakabsat. Di ba? May mga ganon, di ba? Gaputa nadakas launay, urin no kasanot panagbagbagang kenkwana, kaslangay, awan iti konsensya, nararamidin na lata. Dahil bukod na nga pagayatan, nararamidin na lata dagi banag na saan nga nasayaat, kasta iti tao. Yan po yung karanasan ng tao. Lalo na mga kapatid, yung mga wala pa sa Diyos. Yan po yung kalagayan. Yan. Ngayon, ano ang spiritual na kalagayan ng tao? Ngayon, tatalakayin natin, ano ang spiritual na kalagayan ng tao. Dito po sa ating teksto, in verse 1, tignan natin ulit, Episo, Kabanata 2, versikulo 1. Sabi niya dito, 2:1. Episo chapter 2 verse 1. Sabi niya, noong unay mga patay kayo dahil sa iyong pagsuway at mga kasalanan. Yan. Ano ang spiritual na kalagayan ng tao? Una, siya ay patay sa espiritu. Yan, tatalakayin natin ngayon. Siya ay patay sa espiritu. Base po dito po sa chapter 2, tinalakay po dito ni Apostle Pablo. Kumbaga, reminders niya po ito sa mga taga-Pilipo, Ephesians, na mga Kristiyano. Kumbaga, ipinapaalala niya sa kanila yung dati nilang kalagayan, na kung saan, ito rin po ang ating tatalakayin. Kumbaga, ipinapaalala din po sa atin ito, bilang mga mananampalataya ngayon, yung dati nating kalagayan. Kumbaga, re-reviewan lang natin yung dati nating kalagayan, na dapat yung kalagayang noon, yung kalagayang yan, ay hindi na dapat nating balikan o gagawin pa, mga kapatid. Kumbaga, reminder lamang to. Remembering lamang, pag-aalala lamang. Upang sa ganon, mapalalahanan ang bawat isa. Kasi kung minsan, tayo po ay nakakalimot. Diba? Nakakalimot po tayo kung minsan. Kaya nga, dito po sabi na Apostle Pablo, kayo'y nooy unay mga patay kayo dahil sa iyong pagsuway at mga kasalanan. Patay sa espiritu. Even verse 5, sabi niya sa 5, tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Yan. Tayo'y binuhay, sabi niya, kay Kristo dahil noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Yan po yung kalagayan natin noon, mga kapatid, yung tinutukoy natin kanina, na tayo po ay patay, na ang tao ay patay sa spiritual noon. Kamatayan. Ang kamatayan, ito po yung paghihiwalay. Yan, paghihiwalay. Kaya nga yung tao, matatalakay natin yan mamaya. Diba, pag namatay ang tao, may iwan lamang itong physical, ito yung babantayan. Pero yung kaluluwa at espiritu, ihiwalay yan. Pero ngayon, yan, tatalakay natin yung kamatayan na tinutukoy dito, paghihiwalay. Yan. Kamatayang physical. Yun una. Espiritu at kaluluwa, humiwalay sa katawan. Ito po yung katotohanan, di ba? Ang espiritu at ang kaluluwa, kung sa physical po, kung ibabase natin, ang lahat ng namamatay, yan, hiwalay po yung kaluluwa at espiritu. Kaya nga yung bangkay, kahit na anong gawin mo doon, pag patay na talaga, wala na. Yan, hindi na talaga buhay yan. Kahit
Kumbaga yung taong yun ay may kasalanan sa'yo, kahit anong mura o anong gawin mo doon sa kanyang katawan, kay bugbugin mo o kaya wala na, din niya na mararamdaman yon dahil wala na ang kaluluwa niya at ang espiritu. Kumbaga wala na, patay na. Yan po yung katotohanan. At dyan po tayo hahantong, mga kapatid, di ba? Dahil sa kasalanan, di ba, sabi niya sa Roma 6:23, Roma 3:23, sapagkat ang lahat ng kasala, sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos, sabi niya sa 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Mayroon pong tatlong klase ng kamatayan kasi ito po yung physical, pangalawa yung tatalakay spiritual, then yung eternal, pero matatalakay natin yan sa mga susunod. Iunahin natin yung sa physical muna, mga kapatid. Kamatayan ng physical, espiritu at kaluluwa humiwalay sa katawan. Pangalawa, kamatayang espiritual. Espiritu ng Diyos umiwalay sa espiritu ng tao. Yan. Espiritu ng Diyos umiwalay sa espiritu ng tao. Alam natin yan. Nung nagkasala si Adan at ni Eva, mga kapatid, di ba, pinalayas po sila doon sa Eden, na kung saan doon sa Eden na yon, na idisenyo yon para sa mga tao. Yan, para pangalagaan ng Diyos sila doon, pero dahil nga nagsuway sila, yan, kaya nga pinaalis sila. Yun na lamang po yung illustration natin. Pinaalis sila. Ibig sabihin nun, yung relasyon nila sa Diyos talagang umiwalay. Kumbaga, nawala. Yung espiritu naputol. Yan. Yung espiritu nila na nakaugnay sa Diyos. Then, kamatayang eternal. Yan. Ito yung tatlo. Yung tinutukoy natin kanina. Kamatayang eternal. Ang Diyos ay walay sa tao habang panahon. Ito po yung nakakasaklap. O ito po yung kahindig na mangyayari sa tao. Kamatayang physical, kamatayang spiritual, yung last, kamatayang eternal. Ito po yung kamatayan na kung saan ang tao na siya'y nabuhay sa mundong ito, gumawa ng kasalanan, hindi siya nagsisi. Nung siya'y namatay, siya ay siguradong pupunta doon sa naglalagablab na apoy o sa imperno, na kung saan doon na siya mamamalagi. Eternal. Kung eternal, wala na pong hangganan yon, mga kapatid, doon na talaga siya. Pero sa atin, salamat dahil alam natin tinubos tayo ng Diyos. Mayroon tayong relasyon sa Diyos. Alam natin, mga kapatid, na kahit na mamatay man tayo, yan, physical, mamatay man tayo, alam natin ng ating kaluluwa at ng ating espiritu ay pupunta sa Diyos. Nasisiguro natin dahil mayroon tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. Ang tanong lang, nasisiguro mo ba talaga na sa langit ka pupunta pag namatay ka? Di ba? Laging itinatanong yan sa atin, laging sinasabi yan, laging ipinapaalala yan. Sigurado niyo po ba? Na-sure niyo na ba na sa langit kayo pupunta pag kayo namatay? Hallelujah. Naway, mga kapatid, sa langit tayo. Upang sa ganon, doon tayo magsasama-sama, magkita-kita at ang ating gagawin lamang doon ay magpupuri sa ating Panginoon. Wala nang hirap, mga kapatid. Sa mundong ito, punong-puno ng hirap, di ba? Torture tayo. Every day. Paggising pa lamang, di ba, sa mga trabaho o responsibilidad, sa mga gawain, talagang nakakapagod. Dagdag pa yung mga problema, dagdag pa yung mga sitwasyon, mga tao, sinuman na nagpapahirap sa atin. Pero mga kapatid, sabi naman ng Biblia na dapat tayo po ay magtiis. Alang-alang kay Kristo, pagtiisan natin ang mga yan. Magpakatatag tayo, magpakatibay tayo, harapin natin ang mga yan. Dahil darating ang panahon, mga kapatid, na pag tayo po ay kinuha ng Panginoon, sigurado, makukomport po tayo sa langit. Yan. Kamatayang eternal. Ito po yung mangyayari sa mga taong hindi po nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Karanasan ni Adan. Siya ay namatay sa espiritu. Tinutukoy natin kanina. Sa Genesis 2 verse 15 to 17. Tignan po natin ang ating Biblia. Si Adan po yung example po natin. Yung karanasan po niya. Siya ay namatay sa espiritu. Genesis 2 verse 15 to 17. Sabi niya dito,
Inilagay ni Yahweh ang tao sa lamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan. Ang ganda po yung plano ng Diyos dito, di ba? Upang ito'y pangalagaan, sabi niya, at pagyamanan. Pagyamanin, sabi niya. Alagaan niya, tapos pagyamanin. Ibig sabihin, hindi na maghihirap ang tao. Alam naman natin na doon sa Garden of Eden, nandun na lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi talaga sila magugutom. Nandun na yung mga puno, mga klase ng mga puno na iba't iba yung mga bunga. Sagana sila doon. At alam natin na talagang kinalinga sila ng Panginoon, inalagaan. Pero dito sabi niya, 16, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman, kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ng bungang iyon. Sabi niya dito, kasi anong mangyayari? Mamamatay ka. Kapag kumain ka niyon, mamamatay ka. Ano ba yung kamatayan na tinutukoy dito ng ating Panginoon? Physical kaya? Hindi po. Hindi po physical ang tinutukoy dito, kundi yung espiritu. Yan. Sa karanasan ni Adan, siya ay namatay sa espiritu, mga kapatid. Alam natin na talagang sumuway po siya. Yan. Sumuway sila ni Eva, mga kapatid. Kaya nangyari po yon, yung sinabi ng Panginoon. Mamamatay ka, ibig sabihin, mamamatay ang kanyang espiritu o yung relasyon niya sa ating Panginoong Diyos o yung kaugnayan niya sa Diyos. Kaya nga nung sila po ay kumain, di ba nagtago sila? Nandun na eh. Nabuksan na kasi ang kanilang kaisipan. Nakita na nila na sila'y hubad. Nahiya na sila sa isa't isa. Nagtago sila sa Diyos kasi alam nila na nagkasala sila. Dinisubi nila ang Diyos at dahil doon, napalayas po sila sa Garden of Eden. Then, namatay ka agad ang espiritu ni Adan. Yan. Then, siya ay namatay sa katawan. Even in Genesis 5 verse 3 to 5, hindi lamang po namatay spiritual si Adan, pati sa physical, namatay din po siya. Yan. Si Adan po ay namatay din. Naranasan niya ang kamatayan, physical. Sa Genesis chapter 5 verse 3 to 5, tignan natin. 3 to 5. Sabi niya dito, si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae. Yan, namatay at bago namatay sa gulang na 930 taon. Imagine, ganun kahaba ang mga taon po nila noon. Si Adan nabuhay siya ng 930 years old. Imagine, hundreds. Sa mga sumunod dito, mas may matatagal pa, 969 si Methuselah. Pero siya po ay namatay, di ba? Sabi niya, namatay siya sa gulang na 930. Ibig sabihin, na-enjoy niya talaga yung pamamalagi niya dito sa lupa. Pero ngayon, mga kapatid, wala na pong awanan iti makadanon dayta nga tawunan, kakabsat. Yan, awanan. Ni Pastor Ryan J, di ka mo, nung manong atawon lang. No, danunan natin sa gasot, good ba? Ngayon ni Adan, mga kapatid, nadanon na rin 930 years old, namatay po siya. Physical. Naranasan niya po ang kamatayang physical. Yan. Namatay paglipas ng 930 na taon. Then, yung karanasan ng tao. Diba? Ang karanasan ng tao, siya ay patay sa espiritu dahil sa kanyang kaugnayan kay Adan. Ang tao ngayon, mga kapatid, ay naibilang na po. Kumbaga, dahil sa ginawa ni Adan, di ba? Alam natin, nakabilang tayo sa angkan ni Adan. Siya ang ating kaninuninuhan. Siya ang punot dulo kung bakit tayo ay nandirito sa ibabaw ng lupa. Kumbaga, siya ang instrumento upang magkaroon ng tao. At dahil po sa kaugnayan natin kay Adan, tulad po niya, dahil siya po ay sumuway sa Diyos, namatay sa espiritu, at ganun din po ang karanasan ngayon ng tao, patay din sa espiritu. Na kung saan, sabi nga kanina, di ba, ang tao ngayon ay wala ng pagkatakot sa Diyos.
Ang tao ngayon, ginagawa niya na ang nais niyang gawin. Kahit ito'y masama, kahit ito'y kasalanan, kahit ito'y nakakasakit, kahit ito'y nakakapatay, kahit ito'y nakakasira, kahit ito'y nakakapagwasak. Kumbaga, ang tao ngayon, mga kapatid, sa ating panahon talaga, karamihan sa mga tao ngayon, wala pong pagkatakot sa Diyos. Patay spiritual. Yan po yung kalagayan ngayon ng tao. Kaya nga, tignan natin, di ba? Pansinin ninyo ngayon ang mga tao. Pansinin natin ang mga tao ngayon. Observe natin ang mga ugali ng mga tao ngayon. Obserbaran natin yung ginagawa ngayon ng mga tao. Di ba? Panay mga pagsuway sa Diyos. Panay kasalanan. Panay hindi karapat-dapat, kalugod-lugod at kaya-aya sa paningin ng Diyos ang kanilang ginagawa. Kaya nga sabi dito, dahil sa kanyang kaugnayan kay Adan. Tignan natin in Roma. Ito po yung teksto natin. Roma 5:12. Yan, ang karanasan ng tao siya ay patay sa espiritu dahil sa kanyang kaugnayan kay Adan. Dito po sa Roma 5:12. Sabi niya dito, ang kasalanay, sabi niya, pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Ulitin ko po ha. Ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, sino ang tinutukoy dito? Walang iba kundi sa Adan. Nagkaroon ng kamatayan. Kamatayang espiritual at kamatayang pisikal na siyang lumalaganap. Kaya nga ang tao mamamatay, mga kapatid. Yan. Mamamatay. Yan po yung talagang kabayaran ng kasalanan. Kaya dahil sa kasalanan, mamamatay ang tao. Spiritual and physical. Sa physical talagang mamamatay ang tao kung luluubin ng Diyos. Pero ang isa na inaasahan natin, isa sa pinaniniwalaan natin, pag siya ay dumating, di ba, pag na-rapture tayo, hindi natin mararanasan yung kamatayan. Pero ang kamatayan talaga, na-i-design na yan, talagang mararanasan ng mga tao. Awan ti agbato dito irabaw iti daga kakabsat. Ya, ureno ureno kunam nga mangmangangka iti gulay. Nasusustansya dagiti kang kanam, magi-exercise ka. Nagbay-vitamin ka, kanti anyaman nga talaga nga mangted iti nasayaat, iti napisikala nga bagim. Pero darating po ang panahon na ikaw ay mamamatay, di ba? Anong sabi sa Hebreo 9:27? Na ang kamatayan, di ba? Just as man is destined to die once, and after that to face judgment. Ang tao na ituding nga matay, maminsan, kunana, iti taom na itudingan, talagang matay niya. Talagang darating po ang kamatayan sa isang tao. Dahil sa kaugnayan kay Adan. Ulitin ko po ang ating bersikulo, Roma 5:12, sabi niya, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap, sabi niya, ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pangalawa, yan, dahil sa kanyang pagsuway at kasalanan. Yan. Episo 2 verse 1 and 5. Di ba? Dahil sa kanyang pagsuway at kasalanan. Dito sa ating teksto na binasa natin kanina, noong unay patay kayo dahil sa iyong mga pagsuway at mga kasalanan, sabi niya dito sa ating teksto. Sa 5, yan. Dito po sa 5, sabi niya, tayo'y binuhay niya kay Kristo dahil noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Yan, pagsuway. Yan po. Disobedient ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng kamatayan. Pagsuway, mga kapatid. Dahil sa kanyang pagsuway at kasalanan, siya ay mamamatay din sa katawan balang araw. Yan po ang kalagayan ng tao. Yun yung una, siya ay patay sa espiritu. Then pangalawa, mga kapatid, yan, pangalawa, siya ay
Ano-ano ang spiritual na kalagayan ng tao? Pangalawa, siya ay sumusunod sa masasamang takbo ng mundo. Yan. Siya ay sumusunod sa mga masasamang takbo ng mundo. Dito po sa 2a, mga kapatid, sabi niya, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito. Yan. Sinusunod ninyo noon, sabi niya, ang masamang takbo ng mundong ito. Ano ba ang kalagayan ng mundong ito? Ano ba ang ginagawa ng mundong ito? Ano ba yung mga kasalanan ng mundong ito? In the book of Roma, chapter 1, verse 21 to 32, kumbaga, dito po sa tekstong ito, mga kapatid, inayaan na po ng Diyos sa tao na gawin nila ang lahat ng nais nila dahil sa katigasan, pagpupumilit nila na gawin ang mga bagay na ito. Kaya nga dito sa Roma, chapter 1, verse 21 to 32, makikita natin dito yung mga ginagawa o gawain ng mundong ito o ng mga tao. Yung mga kasuklam-suklam na ginagawa ng tao. Tignan natin. Nakita niyo na po ba? Roma 1 verse 21 to 32. Sino po sa inyo ang nakakita? Napakibasa po. Yan. Nakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya't nagbibigo ang mga pag-isip. Yes. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga Mahal. tinalikuran nila ang kalwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan. Ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad. At ng mga hayop na gumakapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang waruning pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang ikaw ng kahalayan sa isa't isa. Pinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila ang pinaglikuran ng mga nilikha sa halip na ang nilikha. Kaya siya dapat papurihan ng pakailanman. Amen. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mga halay at pagmanasa. Yan. Ayaw na magpagtali ng babae sa lalaki. Ayaw sa likas ng kaparaanan. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Yan. Ganon din ang mga lalaki. Ayaw na nila magpagtali sa mga babae. Ayaw sa likas ng kaparaanan. Sa kanilang kapwa lalaki sila nakikumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklang-suklang na bagay. Kaya sila ay paparusahan na narapat sa kanilang masamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos na masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklang-suklang. Naging alitin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakaman, asuming pag-iisip, pagkaingit, pagpaslang, pagtatalo, pagdaraya, at masamang pangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang pulit, nasusuklang sa Diyos, walang patundangang mapagpataas, mayayabang, mapagkakha ng kasamaan at sumael sa pagkulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at marunong luminag sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat sa karusang kamatayan ang mga ginagawa nito. Kailanman hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Oh, di ba? Napakaliwanag po dito sa ating teksto. Yan po yung ginagawa ngayon ng tao. Sa 21 to 25, makikita po natin dito na ang tao ngayon, mga idolize, mga nag-idol o mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Di ba? Marami pong mga tao ngayon, mga kapatid, ang sinasambatin po nila ay mga Diyos-Diyosan. Di ba? Gawa ng kamay, mga kapatid. Yan. Ito po yung paggawa, di ba? Paggawa ng larawan. Sabi nga nasa 21, di ba? Kahit na kilala nila ang Diyos, sila di nila pinararangalan bilang Diyos. Pinapasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan
at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga, sabi na dito, sambahin ang mga larawan ng tao, taong may kamatayan. Yan po, di ba? Kaya nga, adon kakabsat ti kasta nga tao. Sinasamba nila yung parehas da nga tao. Sinasamba nila yung mga larawan o yung ginawa ng tao na may kamay, hindi naman nakakagalaw o may katawan, may paa, may ulo. Diba? Ribulto, mga yon. Sabi niya, larawan ng tao na may kamatayan, ng mga ibon, pati ibon, ng mga hayop na may 4 na paa. Diba? Doon ay kastoy. At ng mga nilalang na gapang, kaya't inayaan na sila ng Diyos. Sabi dito, di ba? Sabi ko kanina, kaya't, sabi sa 24, inayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kaalayan sa isa't isa. Yan. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Yan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang. Yan, ito yung ginawa. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang. Hindi ang lumalang, sabi dito. Ganyan ang kalagayan ng tao at yan ang ginagawa na talamak ngayon. Kaya nga, kung tirignan natin, pansinin natin mga kapatid, ado dagiti reliyon, di ba? Ado dagiti denominasyon, marami na pong nagsisilatawang mga belief o kaya mga reliyon na kung saan pati pa si Rizal, pati pa yung mga ganito ganyan, di ba? Sinasamba nila. Talamak yung mga ribulto, di ba? Yung mga kapatid, napakaliwanag dito. Inayaan na sila ng Diyos dahil sa kanilang katigasan. Upang sa ganon, andon na, di ba, para magumon, sabi niya, kaya tinayaan na sila ng Diyos na sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kaalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinasamba nila at pinaglilingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Yan. Diyos-Diyosan, marami na pong mga ganito. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Paggawa ng larawan. Then, pangalawa na makikita natin dito yung immoralidad, mga kapatid, sa 26 to 27. Ano sabi niya dito? Dahil dito inayaan sila ng Diyos sa maaalay na pita. Yan, maaalay na pita. Sabi niya, ayaw nang makipagtalik ang mga babae sa mga lalaki. Imagine, sa kapwa, babae na lamang sila nakikipag-ugnayan, gayon din ang ginagawa ng mga lalaki. Ayaw na makipagtalik sa babae, kundi sa mga kapwa nila lalaki na sila, kapwa nila lalaki na rin sila na naumaling sa ginagawa ng mga ito, nakahihiya. Kaya't hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain, mga kapatid. Immoralidad. Bakla, tumboy. Di ba? Talamak ngayon. Nabibigyan na nga ng ano ba yung wala nang ano ba? Kalayaan, di ba? Ang mga estudyanteng ang kasarian, lalaki ngayon nagdaramit ng pangbabae. Ganun din yung lalaki, yung babae nagdaramit ng damit pang lalaki. Ganyan ba ang disenyo ng Diyos? Di ba napakaliwanag ang Diyos? Ang kanyang linikha ay 2 lamang, lalaki at babae. Wala siyang lilikang tumboy, bakla, mga kapatid. Iyan yung ginagawa. Inayaan na ng Diyos. At alam natin, sabi niya dito, mayroon pong tiyak na kaparusahan, kapahamakan na darating sa kanila, mga kapatid. Ngayon, sabi ko nga, di ba? Lalong-lalo na ngayon, IT na ang mga gamit o impluensya ngayon ng technology o yung mga napapanood. Marami ngayon na mga bata na impluensyahan sa mga napapanood nila. Kaya nga, sabi nga nila, hindi naman nanganganak yung bakla, bakit dumarami? Ganun din. Pwede pa yung tumboy at babae, pwede siyang manganak. Pero yung lalaki, bakit dumarami? Diba? Sa mga impluensya kasi ngayon,
Yeah. Kaya nga dapat iwasan natin na manood ng mga bagay na kalaswalaswa sa paningin ng Panginoon, mga kapatid. Yeah. Kung lalaki ka na ipinanganak, dapat lalaki ka. Yeah, diba, mga kabataan? Pag babae ka, dapat babae ka talaga. Kasi napakaliwanag dito. Ano sabi yung kaparusahan? Di ba? Naghihintay, sabi niya, kaya't hindi nila maiwasan, sabi niya, ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Bakit nasunog po ang Sodoma at Gomora? Bakit ginudge ng Diyos, tinupok ng Diyos ang Sodoma at Gomora? Anong dahilan? Imoralidad, sa kabaklaan, katumbuyan na umiiral doon, mga kapatid. Kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos ang ginagawa po nila. Yan. Kaya nga, tayo po na bilang mga Kristiyano, pagsabihan natin sila. Tayo po dapat ang siyang magtuwid sa kanila. Tayo po dapat yung mangaral sa kanila. Sa pagsabihan natin sila na mali ang kanilang ginagawa. O kung mayroong mang membro ng ating pamilya na mga ganon, mga kapatid, saan mo nga di nga ayayun pa di ba? Naggawa po, napintas ko naman, di ba? Balbaliktadan tayo kami minsan, namutay lang ang gamadin. Ayunan tayo pa saan ko mga kasyay. Yan. At alam natin na ayaw yan ng Diyos. Kasuklam-suklam yan ng Diyos, sa harapan ng Diyos. Napakaliwanag dito sa ating teksto. Diba? Immoralidad. Umiiral ngayon. Yung mga gawaing kasuklam-suklam. Ano ba sabi niya dito sa 28 to 31, nandito na po lahat ng klase ng kasamaan o ginagawa ng tao. Tignan natin. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos. Hinayaan sila ng Diyos na sa kanilang masamang pag-iisip. Diba? Ang tao ngayon. Masama ang iniisip at sa mga di tumpak na asal. Ayan. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Sabi niya dito, kabuktutan, kasakiman. Iniisa-isa dito ni Apostol Pablo. Masasamang isip. Sabi niya, napuno sila ng kainggitan, kainggit. Yeah. At masasamang hangarin. Na humaling sa pagpatay. Maraming ganyan. Pagtatalo. Lagi nagkikipag-away. At pagdaraya. Sila'y masisiit. Mapanirang puri. Napupuot sa Diyos. Yan, pati sa Diyos. Walang pakundangan. Mapagmataas. Mayayabang. Mapagkatha ng kasalanan. Mga suwail sa magulang. Yan, mga kabataan. Mga anak. Mga suwail sa mga magulang. Nararanasan niyo na po ba yan, mga magulang? Ginagawa niyo ba yan, mga kabataan? Yung pagsuway? Di ba? Pagsuway sa mga magulang, kasalanan yun. Ayaw yun ng Diyos. Di ba? Nakandito, sabi niya, sabi, mayayabang, pagkata ng kasalanan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marulong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos, sabi niya, na dapat, nalalaman nila sa utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Mamatay ang gumagawa nito. Imagine, no adatayo pa, kapanuunan, dagiti Israelita kung makakabsat, di ba? Once nga umasidag ka di templo nga mayroon kang bahid ng kasalanan, tigok ka agad, di ba? Ganon grabe yung parusa noon. Na pag pumasok ka doon na marumi ka, kaya nga ingat na ingat yung mga high priest, mga punong saserdote, kasi nga once na mayroon silang bahid na kaunting kasalanan lang, kahit kunti lang, mamamatay sila. Pag humarap sila sa Diyos. Ganun din, di ba noon? Yan yung nangyayari at yan po yung kaparusahan talaga ng mga suwail, mga kasalanan, kamatayan. Sabi niya dito, mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, sabi niya, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa ng gayon. Maragragsakan dapay dagi daduma nga makakakita. Dagi aramidan da,
nga aramiden damot dagijay dagduma. Yan po yung mga taong wala pong pagkatakot sa Diyos. Yan po yung kalagayan ngayon ng tao. Yan po yung nakakalungkot na nangyayari ngayon sa atin sanlibutan. Kaya nga salamat sa Diyos, isa po sa dapat nating ipagpasalamat, tayo po ay pinili ng Diyos. Yan. Pinili tayo ng Panginoon. Insalakan na tayo kakabsat, uri no managdakdakas tayo, uri no santay ko mga may kari, dayta nga kari iti apo nga biyag ngagnanayon, dayta nga kaligtasan, ngem pinili na tayo na Apo Diyos, ay tayo iti kinaimbag iti Diyos, iti tunggal may sa kadatayo. Kung napakabuti ang ating Panginoon, kung naranasan natin yung pagbabago ng Diyos sa ating mga buhay, ibig sabihin, yung mga ginagawa ngayon ng tao, o yung mga makasalibutan, wag na po sana nating gawin pa, o ulit-ulitin pa yung mga dati nating ginagawa. Wag na nating balikan pa, mga kapatid. Kung tinalikuran mo na ang mga bagay na yan, dapat talagang totally na tinalikuran mo na at wag mo nang balik-balikan. Kaya ngayong mga pinag-aralan natin, mga nakaraang mga linggo, mga kapatid, di ba? Kung ikaw ay bagong nilalang na, wala na ang iyong dating pagkatao, ikaw ay bago na. Ibig sabihin, hindi ka na kabilang sa mga taong gumagawa ng mga bagay-bagay na ito. Kumbaga, hindi ka na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ka na nakikaayon o gumagawa ng mga imoralidad. Mga kapatid, o kaya hindi ka na gumagawa yung mga kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Kumbaga, ang ginagawa mo na ngayon ay pawang kalugod-lugod na sa harapan ng Diyos. Siyempre, sumasamba ka na, may takot ka na sa Kanya, may pananalig ka na, may relasyon ka na, sumusunod ka na sa Kanyang mga utos, ginagawa mo na ang Kanyang mga utos, di ba? Na ipinapangaral mo na ang Kanyang mga salita, ginagawa mo na yung mga bagay-bagay na spiritual. Yung mga bagay-bagay na dating hindi ginagawa natin, hindi natin ginagawa, pero ngayon ginagawa na natin kasi gusto natin laging napaparangalan at naitataas ang Diyos sa ating mga buhay. At yan po dapat talaga ang ating ginagawa. Iba po tayo sa kanila. Yan po dapat nating isipin. Iba na po tayo sa mga hindi po mananampalataya. No kadakwada, raramidin dadagita nga banbanang sanday ko mga umapal kakabsat. Numaminsan gamin, umapal tayo. Numaminsan, kahit tayo mo't nga aramidin nun, daya kaslangay, maguyguy tayo, nga aramidin mo't nun, dagaya aramidin da. Kaslangay nagsaya at iti makipagchismis. Kaslangay nagsaya at iti makiapa. Kaslangay nagsaya at iti sakim. Kalakas jayan, numaminsan, di mo't. Kaslangay maguyguy kan, nga aramidin dagi jayan. Kamin, araramiden damot kanyam, kahit mga balsan mo't isuda, ngem saan nga kasjay iti, panggap iti apo, kan kayat iti apo, nga aramidan iti tunggal maysa, anya ti kuna iti Diyos, no aramidan da ka iti madi, anya ti kuna na ti Roma, lang, 12, 21, no aramidan na ka iti madi, dapat ti aramidam nasayaat. Yeah. No, inaramidan na ka ti madi, dim ko mga balbalsan, kuna na, kundi kung naayaan mo na ang Diyos ang agribens kin kwa na, agbalas kin kwa na. Tignan natin dito sa Roma 12 verses 17 pababa. Yan, sabi niya. Di ba? Sabi niya dito, wag ninyong gantian ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Yan. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Sabi niya, kahit na yung taong yun ay masama. Mga minamahal, huwag kayong magiganti, ipaubayan ninyo iyon sa Diyos. Sabi niya, sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Pahinga si Kangay nga rod. Kaya, sabi niya, kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, sabi niya dito, napakaganda po yung ilustrasyon na dito, di ba? Na sabi niya dito, kung nagugutom daw ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauhaw, sabi niya, painumin mo. Sa gayon, mapapaya siya, sabi niya, sa kanyang sarili. Yan. Huwag kang padaig sa masama. Ito na po. Ang ganda po itong quotation. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigan mo ng mabuti ang masama. Yan ang Kristiyano.
Yan ang tunay na mananampalataya. Yan ang tunay na naliwanagan. Yan po yung tunay na nabuhay ang kanyang espiritual na nakaugnay sa Diyos. Yan tayo, kapatid. Sabihin mo sa iyong katabi, yan, ikaw yan. Ikaw yun. Yan. Yan. Tayo yun, mga kapatid. Tayo po yung nagre-represent noon. Kadatayo, iti pakakitaan dahi ta kakabsat. Kadatayo nga Kristiyano. Tayo po sa atin, nagre-reflect yan, mga kapatid. Kadatayo kuma, iti pagtuladan, nagiti, saan nga namati, nga saan kuma nga si tayo iti, katitisuranda kakabsat. Hindi po sana tayo po yung magiging stumbling block nila, mga kapatid. Kumbaga tayo po yung talagang living testimony na kung saan maihikayat sila na mag-Kristiyano, di ba? Dahil nakikita nila sa ating buhay na hindi naman pala tayo chismosa, hindi naman pala tayo naninira, hindi naman tayo masama, kundi nakikitaan tayo ng kabutihan, mapagtulong, di ba? Sa kapwa, mapaggawa ng mabuti. Yan. Ganyan dapat ang nakikita sa atin bilang isang mga mananampalataya, hindi po yung kasamaan, mga kapatid, na tinalikuran na natin, na wala na sa atin, na kung saan yung kasamaang yan ay nilinis na ng Diyos. Pinalitan na tayo ng Diyos ng bagong pagkatao, na kung saan nakaugnay sa Diyos at nakikita sa atin yung nature ng Panginoon o yung characteristics ng Diyos, na mayroon na pala tayong pagmamahal. Yan. Mayroon na pala tayong kababaang loob. Mayroon na pala tayong pagmamalasakit, habag, awa, natulad ni Kristo. Na mayroon na pala tayong katyagaan. Yan. Yan po ang nais ng Panginoon na nakikita sa atin. Yan. Ang tanong, nagagawa po ba natin yon, mga kapatid? Nakakakitaan po ba tayo ng katangian ni Kristo sa ating mga buhay? Yan. Makikita mo lang kaditay takabsat. O kaya gapula iti aldaw la iti Domingo sa taylang balbalin nga santo. Ayan po yung nakakalungkot, di ba? Ngan kanayon nga may bagbaga kada tayo. Nga iti aldaw lang iti Domingo no maminsan sa taylang agbalin nga santo. Ngem iti Lunes, manipod ti Lunes, hanggang na Sabado, demonyo met kunada nga rod, kakabsat san ko mga kasjay. Nagsakit nga tan nga ibagada nga kasjay tayon. Yeah. Kasta iti Kristiyano, kunada, di ba? Sino nga iti maibabain, kakabsat? Si tayo, ini Apo Diyos. Ngayon sa pagsirsirbihan tayo. Di mo ni Apo. Kasta ka di, iti Kristiyano. Christ. Christian, ni Christ. Kasta ka di mo. Isungarod nga, babaan iti panagsasao, panagpampanunot, garaw, kanti amin, nga kilos tayo kakabsat. Talaga nga, iti panagpagpag natay, huliwok, kunada nga rod talaga nga nasantuan ka kuma. Yan, nasantuan tayo kuma kakabsat. Nga mangiparang, agparang kadagiti tattao, lalo dagiti saan nga namati. Yan, lalo po yung mga hindi mananampalataya, dapat tayo po yung good example po nila. Hindi po yung sabi ko nga kanina, katitisuran. Nga baka si tayo iti rason, no apay nga sanda nga makiging gimong niya. At daday kasje, di maminsan, kitaan tayo, kakabsat. Maminsan, mabalin nga si tayo iti rason no apay nga sanda nga magiging gimong. Tagagamin, makikita da Maobserbaran da. Kada tayo, nga awam mo lang iti panagbalbaliwan. Iti biyag tayo, isumula iti. Tatandag na nayon, kaslakas jay. Nga awam mo lang, di same laang. Nung niya di ugalim iti, nagumpisa ka nga makigimgimong, kas talat tayong nga natatta nga manong tawunan iti bayag mon dito iglesia iti churchen kapsat sino nga imot nga rod iti may ayon sino nga imot nga rod iti mayat nga sumurot ken ka ngagserbi iti apo no kasjay iti makita das di ba awan iso nga rod nga iso ti maysa nga makarasrason nga talaga no apay nga adu dagiti tao kuma kayat da. Gusto nila na maging Kristiyano, maganda ang may relasyon sa Diyos. Gusto nila na mayroon silang Diyos na kinikilala, na pinupuri. Pero dahil nga andyan ka, dahil nga sa ginagawa natin, dahil sa mga immoralidad o kaya mga bagay-bagay na kasuklam-suklam o mga bagay na kasalanan
na nakikita nilang ginagawa natin, ayaw nilang magpatuloy. Kaya nga, search natin ang ating mga buhay, mga kapatid. Tignan natin. Di ba? Kitaan tayo mat kakabsat na talaga ba nga makayayo tayo? Iti sangwanan iti Apo. Na talaga ba nga dagiter aramiden tayo kat para iti Apo? O kaya dagiti latta lash of the flesh o dagiti latta lash tayo. Pita ng laman latta iti masursurot iti tunggal maysa kada tayo. In the book of Galatia, mga kapatid, Galatia chapter 5, verse 19 to 21, tignan natin. Talakayin tayo dahil tipita ng laman kundi espiritu. Alam niyo ba na mayroon pong dalawang puwersa sa ating katawan na patuloy po na naglalaban? Yan, patuloy na naglalaban habang tayo po ay nabubuhay. Na ang dalawang ito ay hindi po namamatay-matay. Pwedeng hindi lang mag-operate, pero pag pwedeng hindi lamang mag-operate pero hindi mamatay-matay yan. Hanggang nabubuhay ka, ang persang ito ay patuloy pa rin na naglalaban. Dito po sa Galatians chapter 5, makikita po natin dito. Chapter 5 verse 19 to 21. Yan, tignan natin. Galatia po. Yan. Nakita niyo na po ba? Pwede ninyong basahin. Volunteer. Ako na lang. Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Sabi niya, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Yan, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalun niya, karimarimarim na pamumuhay, kaalayan, kabaklan kanina, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kumbaga, tinalakay dito ni Apostol Pablo, kumbaga, sinamari niya lang dito yung doon sa Roma chapter 1, mga kapatid. Yan. Sabi niya, hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pangangalun niya, karimarimarim na pamumuhay, kaalayan, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, yan, paninibugho daw, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo, tulad noong una, noon sa Roma. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Diba? Hindi tatanggapin, sabi dito ni Apostol Pablo, sa kaharian ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong mga bagay-bagay. Diba? Pita ng laman. Una, ito po yung isa na nag-ooperate sa atin. Kumbaga, kuminsan, ito po yung namamayagpag. Kumbaga, ito po yung nasusunod talaga. Kaya nga sabi nga ni Apostol Pablo, aday ti kayat ko nga aramiden, ngim apay nga dikmat nga maaramid. Aday ginasayat ka no nga kayat na ko mga aramiden, ngim dayi madina nga kayat nga aramidan, nga muna nga dakos isumat iti aramid. Ibig sabihin, daytoy nga napisikalan, kasi nga nature natin ang kasalanan, di ba? Nature ng tao ang kasalanan at makasalanan noon, mga kapatid. Pero tayo, hindi na po tayo kabilang sa mga makasalanan. Kasi pinatawad na tayo ng Diyos. Pwede tayo magkasala, makagawa ng kasalanan, pero hindi na tayo kabilang sa makasalanan. Yan po ang katunayan. Tayo po ay nagkakasala. Nature natin ang kasalanan. Kumbaga, dahil nga tayo po ay nandito pa sa mundong ito, hindi po tayo exempted na hindi na makagawa ng kasalanan, nakakagawa pa rin tayo, mga kapatid. Pero ang kagandahan nito, pag tayo po ay nakagawa, pwede nating hingan ng kapatawaran, 1 John 1:9. Pwede tayong humingi na kung saan dito po sa 1 John 1:9 na isulat ito para sa atin. Related ito sa mga mananampalataya. Kasi kung sa mga hindi mananampalataya, hindi nila magawa na humingi ng kapatawaran. Pero sa atin na bilang mga mananampalataya, pwede tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo, itong nature na ito, nagagawa niya ang mga bagay na ito. Pero ang babala niya dito, hindi daw tatanggapin. Kung ibig sabihin nito, kung ito'y patuloy mo pa rin ginagawa, alam mo na yung kautusan batay dito na wag mo sanang gawin, pero ginagawa mo pa rin, iba na yon, mga kapatid.
ikaw yung, ay sikateg sa grap dayjay kunana dito, nga hindi ka tatanggapin sa kariyan ng Diyos. Ibig sabihin, mapaparusahan ka. Ibig sabihin, dun ka sa tiyak na kaparusahan sa naglalagablab na apoy. Di ba? Pero ang bunga ng Espiritu, sabi nga sa 16, ito yung ikalawa na nag-ooperate isang puwersa sa ating katawan. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong katawan o sa iyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Sabi niya, kasi magkalaban nga. Dinidikta ng isa, yung isa. Ganon din yung isa. Na kung yung isa ay nanalo, yun na, yung nasusunod. Kung yung laman na ito ang nanalo, na-defeat niya yung o kung ito yung nag-operate, ito yung namamayagpag at nakikita. Pero kung yung Espiritu, kaya nga sabi dito na Apostol Pablo, binibigyan niya ng diin sa atin bilang mananampalataya na dapat itong Espiritu ito ang gawin nating patnubay, na dapat patuloy nating hingin sa Diyos o sa Banal na Espiritu na patnubayan tayo, tulungan tayo, gabayan tayo, di ba? Isuro na tayo, dapat nga ramidan tayo, nga maibase o maibatay pagayatan iti apo, nga kasapulan o dapat nga aramidan iti tunggal maysa. Kaya nga dapat po mga kapatid na ang Espiritu ng Diyos ang dapat, di ba? Kaya nga dito po, tignan natin sa Galatia chapter 5, verse 19 to 21, di ba? Kasalanan sa katawan, kasalanan sa isip, kasalanan sa puso, kasalanan laban sa Diyos, kasalanan laban sa tao. Ito na po yung mga bagay-bagay na talagang tinalakay niya dito. Di ba? Mga gawain, mga maaalay na gawain o mga ginagawa, di ba? Makikita natin kung gagawin natin ito, nagkakasala tayo sa ating isip at puso, ibin sa Diyos at sa mga tao kung ginagawa po natin ang mga bagay-bagay na ito, na ayaw po ng Diyos. Ayan. Sa Pahayag, chapter 21, verse 8, mayroon pa po dito, karagdagan. Pahayag 21, verse 8. O Revelation 21, verse 8. Revelation 21 verse 8. Sabi niya, subalit malagim. Yan. Muling paalala ito. Paalala naman ni John. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Duwag daw, kapatid. Isang santay ko mga bubutang niya. Huwag tayo maging duwag. Lalo-lalo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi niya dito, subalit malagim ang kasapitan ng mga duwag, mga taksil. Sabi, inaglingkod ka na sa Diyos, tinalikuran mo pa siya. Sumamba ka pa sa iba. Naikayat ka pa ng iba. Ginagawa mo pa yung mga ibang kasuklam-suklam sa Diyos. Mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kaalayan, kaya sa mga baklatumboy. Magbago na kayo. Talikuran na ninyo ang yung mga ginagawa. At magkaroon kayo ng relasyon sa Diyos upang hindi kayo maparusahan. Mapahamak. Diba? Sabi niya dito, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kaalayan, mga mamamatay tao. Yan. Mga makiapid, sabi. Makiapid. Pangalunya sa mga mag-asawa, di ba? Isa pong paalala. Ito po'y kasalanan na hindi na talagang kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Kayo'y alalahanin natin na tayo'y, di ba, sa mga may asawa, tulad ko, pinag-isa. Pinag-isa na may kapal. Ibig sabihin, kung pinag-isa kayo, dapat kayo lang. Wala nang third party, parang ganun, mga kapatid. Pero maraming gumagawa niya yan. Di ba? Maraming nasisira ang pamilya. Maraming mga anak ang napapariwara, nagre-rebelde, nagiging problema ng lipunan dahil din sa kagagawan ng mga magulang. Pinabayaan, yung nanay, yung tatay, nakipagrelasyon sa iba, kawawang mga anak. Sabi na dito, mamatay tao, mapakiapid,
mga mangkukulam, sabi pa niya. Yan. Mangkukulam. Yan, talagang kasuklam-suklam yun. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sabi niya. Yan. Patuloy na sinasabi o pinapaalala sa mga Diyos-Diyosan o sa mga iniidolo natin, mga kapatid. Pagsamba na yon, mga kapatid. Di ba? Kada tayo may hilig tayo, dagiti nga yung mga idolo. Dagiti pada tayo nga tao. Yan. Idolwan tayo isuda. Gapo tayo idolwan tayo, na niya day style dan, di ba? Na niya iti porma, iti damit kada buhok, kada kaaminan. Gapo ta idolwan tayo nga isuda, isumutan, iti porma kada kwata yon. Even di pag ugali kada kwadan ison, kakabsat madidi, kasjay, kada. Parang pagsamba sa Diyos-Diyosan na yan. At lahat ng sinungaling, sabi niya. Sinungaling. Hindi nagtasabi ng totoo. Yan. Alam natin in the book of John 8:20 natin o basta sa John na ang kasinungalingan ito po ay ugali ni Taning, ni Satanas, kapatid. Siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya nga kasinungalingan ay ayaw na ayaw ng Diyos. Isang kasalanan na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, yung hindi ka nagsasabi ng totoo. Alam mo ang salita ng Diyos, di ba? Tanong ulit, di ba alam natin ang salita ng Diyos? Alam natin ang mabuting balita? Naipapahayag ba natin yan? Tanong po, naipapahayag po ba natin yan? Naisishare po ba natin yan? Nasasabi po ba natin yan? Nagiyalangan ng kapsat. Kung hindi mo nasasabi, ibig sabihin, kabilang ka sa kasinungalingan o kabilang ka sa sinungaling na hindi mo sinasabi yung totoong nalalaman mo at nasa sayo. Dapat sinishare mo yan. Dapat sinasabi mo yan. Sila'y ibubulid, sabi dito na po yung kaparusahan, sila'y ibubulid sa lawa na naglalagablab. Yan, sila'y ibubulid sa lawa na naglalagablab na asopre, na siyang pangalawang kamatayan. Na siyang pangalawang kamatayan. Sabi niya, natiyak ang kanilang kaparusahan, mga kapatid. Na sila po ay hantong doon sa naglalagablab na asopre. It is doon po sa imperno. Na kung saan mapaparusahan doon po yung pupuntahan ng mga taong suwail, sa mga taong gumagawa ng mga ganitong mga bagay, sa mga taong makasalanan, sa mga taong suwail, taksil, walang pagkatakot sa Diyos, sa mga taong, di ba, maaalay, mga kapatid. Kaya nga, tayo po, salamat sa Diyos, re-review lang natin yung dati nating kalagayan, mga kapatid. Kumbaga, ito po'y paalala lamang ni Apostol Pablo sa atin na kung saan nire-review din natin, inaalala din natin na dati tayo po'y tulad ng mga ito. Dati po'y tulad tayo ng mga iba dyan, mga kapatid. Ginagawa din natin ito noon, mga kapatid. At gustong-gusto pa nating ginagawa noon. Pero ngayon, dahil naliwanagan na po tayo, binago na tayo ng Diyos, nilinis na tayo ng Panginoong Jesucristo, nung tayo po'y nakipagrelasyon, nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya, ibig sabihin, malinis na tayo sa Kanya, binatawad na tayo, nilimot niya na yung dating kasamaan natin, pinalitan niya ng kalinisan, na kung saan dapat yan po yung patuloy na nakikita sa atin bilang mga mananampalataya. Magpatuloy tayo sa kaliwanagan, mga kapatid. Tulad po ng sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5, 13-14, na maging ilaw ka at asin sa sanlibutang ito. Na asin na dapat hindi nawawala yung alat. Yung asin nagbibigay ng lasa, nag-reserve, di ba? Ang asin nagbibigay ng lasa na kung saan dapat tayo po yung ganon. Yung ilaw na nagbibigay ng liwanag. Pag pinatay natin tong ilaw natin, di ba? Ano makikita natin dito sa church? Puro kadiliman, mga kapatid. Pero pag dito yung mga ilaw na ito, nakikita natin ang mukha na ang bawat isa sa atin na nagbo-bloom. Di ba? Tagiti Kristiyano talagang napipintas, nagagwapo da. Amen. Kita man, kasi lang ay sanda nga lumaklakay kang bumakbakit, kakabsad. Kadagiti ng nanay tayo, tatay tayo, di ba?
Buok lang kada kwa. Tawon lang kung nada nga ro diti lumaklakay. Ngayon iti appearance. Dayta ti pakakitaan dagiti nabalbaliwan kakabsat. Yan po yung dayta ti pakakitaan dagiti talaga pudno nga namati. Kitaan nyo dagiti sa nga namati. Nakarupang da kasi langay kabubutang iti itsura da kakabsat. Makapabutang di mat. Kasi langay kumilaw da, pumatay da. Ano tayo kasjay. Tammom ti tawon na. Di ba, tawon na kuma, 20 lang. Di pa nagkita, kasi 50. 60. Kasi dyan, ngayon katatayo kakapsat. Pakakitaan lang. Di ba? Mang panagnak nga talaga iti Kristiyano o ti pagka-Kristiyano kakapsat, ang pagiging mananampalataya sa Diyos ay talagang nagpapakita lamang na talagang si Kristo ay talagang tunay at totoo sa buhay ng isang tao. Kasi nga, isa pa napatunay, di ba? No, dahil iti problema tayo, kada tayo nga namati, dahil iti Diyos nga mabalin nga pangitidan tayo, dahil kita nga problema. So once nga nagkararag iti may sa Kristiyano, after nga nagkararag, awanan. As lang ay awamanan iti problema nan. Di ba? Ato dagiti mangibagbaga sister, brother, kasla awan iti problema. Diba? As di kuma nga kan kanayon iti makitkita da kada tayo kaabsat. Nga as langay mapanpansin da kan kanayon nga awanan ka iti problema. As langay nakabakbak ng kalaunay. Iti napakadisente. Talagang nagbublom, talagang nakikita si Kristo sa ating mga buhay ay nagsayatan. Niya po Diyos ket may tagtag ay tekas jay nga banag kakabsat. Ang ating Panginoon ay naitataas at napararangalan pag ganon, mga kapatid. Hallelujah. Iti time tayo ko 50 seconds. Close tayo. Yeah. Dayta kakabsat pa lang iti payag 21:8. Hindi mananampalataya sa Diyos, mamamatay tao, sinungaling. Yan po yung mga taong parurusahan pag sila po ay magpatuloy sa ganyang ginagawa. Pero sa mga paalala mga kapatid, dito sa una at pangalawang tinalakay natin, ano-ano ang espiritu na kalagayan ng tao. Siya ay patay sa espiritu, kamatayan, pag-ihiwalay, kamatayang pisikal, na ang espiritu at kaluluwa umiiwalay sa katawan, kamatayang espiritual na espiritu ng Diyos, umiiwalay sa espiritu ng tao, yung kamatayang eternal, ito yung ang Diyos ay umiiwalay sa tao habang panahon. Yan, tinalakay. Yung karanasan ni Adan, siya ay namatay sa espiritu sa Genesis 2 verse 15 to 17 and chapter 3 verse 20 to 24. Yung namatay siya kaagad, espiritu, pinalayas siya doon sa Eden. Then siya ay namatay sa katawan din, na paglipas ng 930 na taon, namatay siya, physical. Then yung karanasan ngayon ng tao, siya ay patay sa espiritu, batay dahil tayo po ay nakaugnay kay Adan, mga kapatid, sa Roma 5 verse 12, dahil kaugnay natin si Adan, siya ang ating kaninunuhan, tulad niya, patay sa espiritu, ganun din po ang kalagayan natin noon, patay sa espiritu. Then, dahil sa kanyang pagsuway at kasalanan, yan po tayo, yan po yung kalagayan natin. Siya ay mamamatay din sa katawan, balang araw ang tao, tayo pong lahat ay mamamatay din. Balang araw, dahil ituding kadatayon, nga matay tayo. Physical. Yan po yung kabayaran ng kasalanan natin o kasalanan at pagsuway ng tao. Then yung pangalawa na tinalakay na, siya ay sumusunod sa masamang takbo ng mundo. Na ang tao, di ba, ang masamang takbo ng mundo sa Roma 1:21 to 32, natalakay po natin dito yung mga klase ng tao, o yung mga ginagawa ng tao, yung mga kasalanan ng tao, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, paggawa ng larawan, yung immoralidad o kaya pagsamba sa larawan. Then yung bakla tumboy, mga kapatid, yung gawaing kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Inayaan na ng Panginoon na gawin ng tao yan dahil sa katigasan ng tao. Then yung Galatia 5:19 to 21, tinalakay din natin yung kasalanan sa katawan, kasalanan sa isip, kasalanan sa puso, kasalanan laban sa Diyos, kasalanan laban sa tao. Then sa pahayag 21:8, yung hindi mananampalataya sa Diyos, mamamatay tao, sinungaling, ang kaparusahan po nila ay doon sa naglalagablab na apoy. Yan po yung ay tapay lang iti paglipasan iti adal tayo tatang
agsapa kakabsat. Damdama, ay, next week tayo mga ituloy yun. Yan, dahito yung sumarsaruno dito kay kakabsat. So nga, itay ti maadal tayo. Yan po yung ating mapag-aralan ngayon. Meron po ba tayong may daragdag o katanungan? Sige, Brother Juan. Yes. Utos ng Diyos na maipanganak muli. Yung tinutukoy po doon ng ating Panginoong Jesucristo, batay po doon sa John chapter 3 na sinabi niya kay Nicodemo, mga kapatid, yung pagkabuhay na espiritu o pagkapanganakan sa spiritual, ito po yung kumbaga yung tinalakay natin kanina, kasi ang tao, ang kalagayan ng tao noon, patay sa espiritu. Yung kamatayan na tinutukoy dito yung relasyon. Yan, relasyon ng tao sa Diyos na dapat yung relasyon na yan ay maibalik sa tao. Di ba? Yung may panganak muli na tinutukoy niya na dapat ang tao maibalik niya ang relasyon niya sa Diyos. Kasi kung ang tao may relasyon sa ating Panginoon, ibig sabihin, pag may relasyon ang tao sa Diyos, hindi ang taong yon ay hindi siya gagawa ng masama o mali sa harapan ng Diyos. Kumbaga, dahil sa relasyon niya sa Diyos, magkakaroon ang tao ulit ng pagkatakot, di ba? Pagkatakot na kung saan matatakot siya sa Diyos at hindi siya gagawa ng kasamaan. Kumbaga, gagawa siya ng kabutihan para sa Diyos. At nais ng Panginoon na yan kaya ang ating Panginoong Jesucristo, yan po yung sinolusyonan po niya. Ang tao noon, di ba, wala ang kapag-asa na ang tao ay maliligtas. Maliban na hindi kayo panganak muli, hindi mo makikita ang karya ng Diyos, sabi niya. Na kung saan si Jesus Christ mismo ang naging solusyon batay dyan. Na siya po ang pumunta dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nga sa John 3:16, kung mabasahin natin, ibinigay ng Diyos, di ba? Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang sino mang sumampalataya. Sabi niya dito. Diba? Sumampalataya, ibig sabihin yung pananampalataya na magkaroon ka ng relasyon sa pamamagitan ni Kristo. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay na siya ang magiging way para ikaw ay hindi na maparusahan. Hindi ka na pupunta sa naglalagablab na apoy, bagkos magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Na kung saan yan po yung parang binuhay ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga siya po yung naging dahilan kung bakit lahat na po ng tao o tayo pong lahat ay pwede nang, di ba, pag tayo po ay nakarelasyon sa Diyos, meron na tayong relasyon sa ating Panginoon, hindi na po tayo kabilang pa sa mga patay sa espiritu o kaya sa mga taong ang kaparusahan nila, dahil ang kaparusahan sa kanila doon po sa naglalagablab na apoy. Meron pa po ba? Ayan. Kung kuwan na po mga kabatid, iniling ko nga tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon, batay po sa aming mga pinag-aralan, O God. Salamat po Panginoong Diyos, binuhay niyo po kaming muli sa aming spiritual na buhay. Na dati kami po naituring na patay spiritual dahil po nawalay po kami sa iyo, Panginoong Diyos, dahil sa kasalanan at pagsuway. Dahil sa kasalanan at pagsuway na yan ang kadahilanan kung bakit napatay kami spiritual. Walang ugnayan sa iyo. At dahil wala kaming ugnayan sa iyo, Panginoon, kami po ay gumagawa ng mga masasama. Mga kabugtutan, mga pagtataksil o kaya mga maaalay o kasuklam-suklam na mga bagay-bagay noon. Pero salamat, O Lord God,
Dahil ibinigay niyo ang iyong anak na si Jesucristo na siyang kabayaran ng aming buong mga kasalanan, na siyang tumubos sa kapurasahan ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyong ginawa, Panginoong Jesucristo, pag-aalay ng iyong buhay. Para kami po, Lord, ay dulutan ng pag-asa at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw po ang bumuhay sa aming spiritual na kamatayang dati, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, dahil sa iyo, kami po, God, ngayon ay nagpapatuloy sa aming paglilingkod. Nagpapatuloy na may takot sa iyo po, Panginoon. Nagpapatuloy na gumawa ng ayon sa iyong mga kalooban sa aming mga buhay. Na ipagpapatuloy, Panginoon, yung ministry, o God, na inumpisaan mo, ganoon din po ng iyong mga disipulo at mga nauna, na kung saan ipinagpapatuloy din po namin ngayon bilang iyong pong mga lingkod. Ang aming dalangin ay patuloy mo pong patatagin ang aming pong spiritual na buhay. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa lahat ng hamon na dumarating sa amin. Tulungan niyo po kami na malampasan ang lahat ng ito. Tulungan niyo po kami na magpakatatag, magpakatibay, at higit sa lahat, tulungan niyo po kami na magpakabanal sa iyong harapan, na hindi po gumawa o gawin yung mga kasuklak-suklam sa iyong harapan, bagkos gawin yung mga nais ninyo at kalooban ninyo, Panginoon, yung mga utos ninyo. Nawa yan po yung nagagawa po ng bawat isa. Tulungan niyo po ang bawat isa. Pangalagaan niyo po kami, Panginoon, lalong-lalo na ang aming spiritual na buhay. Patuloy mo kaming palalahanan sa pamamagitan ng mga salita. Salamat po, God, sa araw na ito, sa mga aral po namin na mga natutunan, sa mga paalalang ito. Tulungan niyo po kami na patuloy na itanim po ninyo sa aming puso at isipan ang iyong mga salita. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Darako na kami sa ikalawang gawain, Panginoon, na patuloy namin kayong sasambahin, itataas at pararangalan sa araw na ito. Papuri, pagsamba at pasasalamat ay sa iyo lamang naming ibinibigay, Panginoon. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po sa atin lahat.